Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Umakyat pa sa 10 ang napaulat na nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Enteng na mas lumakas pa at isa na ngayong severe tropical storm. Hindi pa kasama riyan ang pinakauling natagpuang patay sa Antipolo, Rizal ngayong hapon lamang, kaya umakyat na sa 8 ang death toll doon. Bago matagpuan, isa siya sa 3 itinuturing na missing sa gitna ng pahirapang rescue operation dahil sa mayat-mayang buhos ng malakas na ulan. At mula sa Antipolo City, nakatutok live si Tano Tingpungko. Dano. Mel, Vicky, Emil, kada patak ng oras sa maghapon ay pahigpit ng pahigpit ang kapit ng pamilya Negro sa pag-asang matatagpuan ng kanilang mga nawawalang kaanak matapos tangayin ng landslide ang kanilang buong bahay dito sa Antipolo. Gumising na may bahay pa ang pamilya Negro sa sitio Upper Banaba ng Barangay San Luis, Antipolo bago mag-alas 7 ng umaga kahapon. Pero sa isang iglap. Halos-ano lang po parang 10 minutes lang po yung pangyayari. Biglang mayroong magasang tubig, tapos wala na. Wala na po sila, no? Pagtingin ko rin sa may kalan kasi bukas po yun, nakita yung bahay nila, ma'am. Wala na po yung bahay. Ano na lang po, lupa na lang po, saka malalaking bato po yung pumalit po na ginagawa ng bahay. Pero hindi lang bahay ang tinangay, kundi 5 kaanak ni Ian. Natagpo ang patay sa ilog sa Lawaan kahapon ang labi ng 1 taong gulang na pamangking si Roan at nanay ni Roan na si Catherine. Pero nawawala pa rin ang ina niyang si Bernadette, bayaw na si Ray Ondes at 8 taong gulang na pamangking si Josrin. Sa ikalawang araw ng paghahanap, tututukan ng mga rescuer ang malaking batong ito at puno ng kawayan. May nangamoy na rin po kami may nangangamoy na po Oo. Kanina po, wala po yan dati. Ano yung wala dati? Ayan po, yung puno ng kawayan po na yan. Pati yung bato? Opo, yung mga bato po na yan. Yung lupa po na yan, wala yan natin. Nandun po yan sa taas, bumaba po dito. Gumuho po siguro sa sobrang lakas po yung tubig. Pero hindi madali ang rescue, lalo't kalaban ang mayat-mayang malakas na ulan. Nagputik lalo ang lupa kaya pahirapan sa pagpapagalaw sa malaking bato para malaman kung may natrap sa ilalim. Hirap yung yung kalsada, yung daan. Very stiff. Ang estimated namin, sir, nasa 75 to 80 meters mula doon sa ground zero hanggang dyan. In fact, yung bata, yung tinawag natin na 1-year-old mahigit, is dito natin natagpuan. Nung natanggal ninyo, yung part ng bato na yun, may amoy. Yung amoy naman nung kanina, yung kaya, pero hindi natin ma-determine kung tao ba o patay ba na hayop. Maski ang chance natin is maliit na nandyan, ganun pa rin, kailangan manigurado tayo. Pinagtulungang mahila ang bato na nagalaw ng bahagya pero hanggang ngayon wala pa rin kaanak na nakikita. Diyan na po kami lumaki. Oo. Nagkaanak na rin po. Ngayon lang po nangyari yan kaya hindi po namin akalain na biglaan po na ganun nangyayari po. Paalam mo? Ito lang po, makita po sila. Malaman ko kung kahit tanggap ko na kung wala kasi ganun po talaga nangyayari, papakas po ba naman yung nilalaglagan. Ang gusto ko lang pumakita sila. Kung lalakas talaga yung ulan nito, sir, ngayon, ihinto talaga natin. Ihinto natin. Dahil hindi natin pwede igambol yung buhay ng ating pong mga rescuer. Actually, 2 araw na ito, pagod na rin yan. Pero dahil naiintindihan nila yung naramdaman rin sa mga biktima, pinipilit na baka sakali. Bago mag-alas 4 naman natagpuan ang labi ng isa sa 3 nawawalang kaanak. Ayon sa mga rescuer, kinumpirma ng pamilya na isa sa mga kaanak nga nila ang bangkay na nakita sa ilalim ng isang tulay. At Vicky, matapos nga ma-retrieve yung bangkay ay dinala na rin ito sa funeraria. Sa mga oras na ito dito sa ating pwesto sa Barangay San Luis, Antipolo, sa kabutihang palad, tumila na yung ulan at medyo gumaganda-ganda na ang lagay ng panahon dito.
At kanina naman ay naghatid ng pagkain ng GMA Kapuso Foundation sa mga nasalanta ng bagyo sa Barangay Mayamot. Dito pa rin yan sa lungsod ng Antipolo, kabilang ang food packs na kasya para sa mahigit 400 individual. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko. Sa Naga, Camarines Sur, mahigit 12 milyong piso na ang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil sa bagyong Enteng. May isang sanggol pang nasawi matapos malunod sa baha. Alamin natin ang latest sa live na pagtutok ni James Agustin. James. Vicky, hindi lamang mga bahay ang nalubog sa baha dito sa Naga, Camarines Sur. Naapektuhan maging yung sektor ng agrikultura, ekta-ektaryang mga sakahan, yung lubog sa tubig kabilang na itong sakahan na nasa likuran ko ngayon. May ibang mga tanim dito na aanihin pa man din sa susunod na linggo. Dating ko sa trabaho, sa akin na yan. Pag alis ko, bago inaalis ako, karga ko pa sa labas, bago ko papasok dito, bago ko naalis. Paano makakalimutan? Lubos ang pagdadalamhati ni Oliver sa pagkasawi ng kanya magsasyam na buwang gulang na sanggol na si Fiona sa gitna ng pananalasa ng bagyong Enteng. Hindi raw namalaya na mag-asawa na mula sa kama, nahulog sa abot binting taas ng baha ang kanilang anak sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Calawag. Pagkahulog niya, hindi kami na una gising lamang mag-iyak niya, hindi kami nagising. Yung bigla lang talaga. Iwan ko ba kung bakit nagaganon. Isinugod pa sa ospital si Fiona pero diniklarang dead on arrival. Isa si Fiona sa 2 nasawi dulot ng malawakang pagbaha sa Naga City na nasa state of calamity ngayon. Hanggang kanina 3 barangay pa ang baha. Sa Barangay Triangulo, abot binti ang taas ng tubig na sinusuong ng mga residente. Umabot daw ang baha hanggang bewang sa kasagsagan ng buhos ng ulan. Hirap kasi hindi ka makalabas kasi tulad ng pagkatrabaho. Hindi ka talaga makalabas kasi sobrang mandumi pa ng tubig. Sobrang hirap po. Mapagal po talaga, lalo na po sa party ko. Maano po ako, may masakayan, paigdi po ako nag-work. Nananatili naman sa evacuation center ang ilang residente na lumikas. Nabigyan na sila ng relief goods ng lokal na pamahalaan. Magbibigay din daw ng tulong sa iba pang residente na naapektuhan ng pagbaha. Una yung mga nasa evacuation centers, yung mga nag-evacuate sa kapitbahay, sa mga paryente nila, hindi pa po yun na-assist lahat. Bukod sa mga nalubog na bahay, napuruhan din ang ekta-ektaryang sakahan. Sa paunang taya, umabot sa 12.3 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura. Pinaka-apektado ang mga tanim na mais. Wala pang isang buwan na itinanim yung mga binhi ng palay sa sakahan na ito, pero dahil nalubog ito sa baha, nakapanlulumong pagmasdan na wala na mapapakinabangan ang ating mga magsasaka. Ang 5 ektaryang taniman ng palay ni Aling Trinidad, lubog sa tubig. Malaking panghihinayang, lalo pat aanihin ang iba sa susunod na linggo. Napakalaking kahirapan dahil ipigtanim ko dyan. Inutang ko din dahil yung una nasira din. Sabi ko ngayon sana magbabawi ako. Nakita ko naman yung tubo ng palay maganda. Hindi ko naman inaasahan hanggang mangyayari ang ganyan. Ayon sa City Agriculture Office, makakatanggap ng tulong ang mahigit 180 magsasaka na naapektuhan ng pagbaha. Since nag-declare naman ng state of calamity, meron tayong support in terms of inputs na maibibigay doon sa mga naapektuhan ng bagyo. Yung quick response fund, we are looking at providing fertilizers sa ating mga magsasaka. Yung seeds naman kasi subsidized, mainly for rice. Sa maghapon ay makulimlim yung panahon dito sa Naga City na kung minsan ay mayroong mahinang pag-ulan. Yung mga latest mula rito sa Camarines Sur, balik sa'yo Vicky. Maraming salamat sa iyo, James Agustin. Sa Aurora naman, ikinakasa na ang search operation para sa isang mangingisda na hindi pa nakakauwi mula nang pumalaot siya nitong Biyernes. Mula roon, nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Yes, Mel, patuloy nga ang paghahanap sa isang mangingisda na huling nakita sa laot sa kasagsagan ng bagyo. Mahirap po. Hindi ko po alam kung buhay pa siya. Patay na. Pero umaasa pa rin akong buhay siya. Naiyak na lang sa labis na pag-aalala si Jessica para sa mister na si Egay na ilang gabi nang di umuuwi mula nang pumalaot nitong Biyernes. Si tatay daw. Tatay.
Saan siya? Saan siya? Dagat. Nag-ano siya? Urupis. Papa, Uwi ka na. uwi ka na tatay. Kwento ng mangingisdang si Roger, alas 8 ng gabi ay nakita pa nila ang ilaw ng bangka ni Egay na nagpaanod umano para madagdagan ang huli. Malaki na raw ang mga alon noon. Kahapon, sa araw ng landfall ng bagyo sa kanilang probinsya, umuwi si Roger at isa pang bangkang may 3 iba pang mangingisda. Pero di nila nakasama si Egay. Liwalag na lang po ng ilaw nakikita namin, mga alas 8 po. Kuha na lang ng ilaw, yung liwanag niya, pero palayo na po siya. Tapos palit na po ng palit ng ilaw niya. Nung kinamagdamagan na din na po namin nakita. Wala na pating ilaw. Sa munisipyo ng Dinalungan, nagkaroon ng interagency meeting para sa paghahanap sa mangingisda. Sa pinag-uusapan po namin dito, the 3 days na plano namin na paghahanap. So siguro kung after the 3 days, siguro kung maaari matulungan din kami ng national government na mayroon man sila dyan yung the national disaster, meron naman silang chopper na pwedeng tumulong. Hanggang ngayong araw, malalakas na ulan pa rin ang nararanasan sa kasiguran. Pero ang mas inaalala ng marami, ang mga nasirang tanim na palay at mga dumapang mais sa tanimang ito nila Mang Renet na anihin na raw dapat sa katapusan ng buwan. Ay, hindi na po yan may salba. Meron ka man dyan makuha, konting-konti na lang. Mel, inasang mas matagal na iindahin ng mga magsasaka dito sa Aurora ang epekto sa agrikultura, kaya naman ang panawagan nila sa pamahalaan, bigyan sila ng ayuda para makapagsimulang muli. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Pahirapan din ang pagbangon ng maraming taga-Cainta Rizal dahil sa pagbahang pinalala pa ng gumuhong bakod. 700 pamilya ang kinailangang ilikas, kabilang ang mga natrap na bata, senior citizen at PWD. Tunghayan yan sa aking pagtutok. Isa ang Cainta Rizal sa mga napuruhan sa paggagupit ng bagyong Enteng sa probinsya ng Rizal. Napakabilis ng pagtaas ng tubig. Baha na naman. Ang isa sa mga lugar ng unang lumubog, ang kahabaan ng Imelda Avenue sa Barangay San Andres, kung saan naroroon ang magkakatabing subdivision. Napakarami po nilang stranded. Ito po ang mga stranded sa Village East. Kuha ito kahapon. Ayan, PWD, yung bata. Habang inililikas ng barangay ang mga naipit sa loob ng Village East Subdivision. Ano, bumaba yung iba sa inyo? Alalayan si nanay. Ayan, oh. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Cainta, napalala ang sitwasyon nang gumuho ang ilang bahagi ng mga bakod ng ilang subdivision dahil hindi kinaya ang rumaragasang tubig mula sa Antipolo, kaya ang tubig mabilis ding tumaas. Sa katabing Vista Verde Subdivision, lumubog sa kulay lupang tubig ang mga bahay, kasama na ang tahanan ng pamilya ng senior citizen na si Jerry Ligutan. Hindi kayang pumasok ng mga sasakyan, kaya ang mga tao, no choice, susuong talaga sa baka, sa ayaw nila o sa gusto. Paghupa ng baha, naiwan namang nakalutang at nakabara sa daluyan ng tubig ang isa sa sanhi ng problema, basura. Sa kalapit na Karangalan Village, wala na ring malakaran ng mga residente dahil ang tubig nasa bungad ng pintuan. Ang isa sa mga residente, sinuong na ang baha kasama ang alagang aso para lumikas muna. Bye-bye, Laika! Sa West Bank Road naman, kulay lupang tubig din ang pumasok sa bahay-bahay. Ito na naman po kami. Nasok na naman ang aming bahay. Ang teteng talaga. Ano ba namang ano to? Kanina, humupa na ang baha sa maraming lugar at si Mang Jerry ng aming pasyalan, abala na sa paglilinis ng loob ng bahay at bakuran, hanggang tuhod lang daw ang baha na kanilang nararanasan nang una silang tumira rito noong 1980s. Pero habang lumilipas ang panahon, palalim daw ng palalim ang problemang baha. Pasok na rin dyan yung tubig sa amin. Gaano ba kataas? Diyan sa pader na yan? Yan. Naku, hanggang tenga nyo ho. Oo. Ano ang diskarte sa loob para ho makaraos? Doon kami sa taas. Tapos yung kalan namin, tinaas na lang namin para makapagluto lang. Ayon sa munisipyo, lubog lahat ang 7 barangay ng Cainta. 700 families o
1,500 individuals ang inilikas. Tinatanggap namin ng tubig galing bundok din at galing ibang bayan, tatawid sa aming creeks. At the same time, tinatanggap namin yung tubig na galing sa langit. So, the volume is really high. Nakatutok daw ngayon ang munisipyo sa mga programa para mapondohan ang pagpapagawa ng mga pumping station at sila'y umaasa. Alalayan din sila ng national government. We plan to install 3 more and then ongoing talks with DPWH, another bigger pumping station and hopefully tuloy ang floodgate namin. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 oras. Alamin na natin ang update sa Bagyong Enteng. Makakasama natin ang Weather Presenter ng GMA Integrated News Weather Center, si Amor La Rosa. Amor? Maraming salamat, Ms. Mel. Mga kapuso, unti-unti na pong lumalayo sa ating bansa ang Bagyong Enteng pero wag pa rin makampante dahil magtutuloy-tuloy ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Signal number 1 na lang po ang nakataas. Dito po yan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng La Union at pati na rin po sa Abra. Inaasahan pa rin po dito yung malakas na bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan dahil pa rin po ito sa direktang epekto ng Bagyong Enteng. Huling namataan ng sentro ng Severe Tropical Storm Enteng. Dito po yan sa layong 165 kilometers west-northwest ng Lawag City. Diyan po yan sa may Ilocos Norte. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot ng 95 kilometers per hour at pabugsong papalo naman ng 115 kilometers per hour. Kumikilos po ito pa west-northwest sa bilis naman na 10 kilometers per hour. At mga kapuso, kung magtuloy-tuloy po ang ganyang pagkilos, posibleng bukas ng umaga ay nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Dahil medyo mananatili po ng medyo matagal dito po sa karagatan ulit itong bagyo, makakaipon pa po ito ng lakas at posible pang lumakas bilang isang typhoon. Sunod naman po nitong tutumbukin ang southern mainland China sa mga susunod na araw. Kahit papalayo na po sa bansa ang bagyo, ramdam pa rin ang epekto nito at nang hinahatak nito na hanging habagat o yung southwest monsoon. Base nga sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan pa rin bukas sa halos buong Luzon. Kasama po dyan itong Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon, Southern Luzon. Kasama po dito yung Bicol Region, Calabarzon at maging Mimaropa. Inaasahan po natin dito malalakas pa rin ang buhos ng ulan kaya doble ingat po sa mga lugar na ilang araw na pong inuulan dahil baka po saturated o masyado na pong malambot yung lupa sa inyong lugar kaya mas mataas po ang tsansa ng mga pagbaha o landslide. Sa Visayas naman, wala pa gaanong ulan sa umaga maliban lang po sa may Panay Island. Pagsapit naman ng hapon, may mga pag-ulan na rin po sa Negros Island Region at pati na rin po dito sa bahagi ng Central at ng Eastern Visayas. Pero hindi naman po yan malawakan at mga kalat-kalat na pag-ulan lang. Kayo naman po, kung kayo po ay taga Mindanao, maaliwalas po yung panahon sa umaga, halos wala po mga kulay. Ibig sabihin po, mababa po yung tsansa ng indikasyon ng mga pag-ulan. Pero simula po tanghali hanggang pagsapit po ng hapon at gabi, unti-unti na po tataas yung tsansa ng mga pag-ulan. Dito po yan sa Soc Sargen, ganoon din po sa Barm, Caraga at pati na rin po sa Davao Region. Dahil naman po yan sa tinatawag po natin na localized thunderstorms na madalas nga po nating nararanasan pagsapit ng hapon. Dito naman sa Metro Manila, mataas pa rin po ang tsansa ng mga pabugso-bugso mga pag-ulan at medyo malawakan pa rin po ang inaasahan po nating mga pag-ulan. Mga kapuso, pwede po may mga break o oras po na unti-unti pong kakalma ang panahon pero wag pa rin pong makampante dahil nangyayari po talaga yan kapag apektado po tayo ng habagat. Pero posible po na sundan pa rin yan ng mga pag-ulan. Kaya kung kayo po ay lalabas po ng bahay, wag pa rin pong kakalimutan na magdala ng payong o kapote. Dahil pa rin sa Bagyong Enteng at ganoon din po sa hanging habagat, magiging maalon at delikado pa rin po maglayag. Dito po yan sa bahagi po ng western at pati na rin po sa northern seaboards ng northern Luzon. Ayon po sa Pag-asa, sa ngayon wala pa naman pong bagong sama ng panahon na namomonitor pero may mga cloud cluster o yan po yung mga kumpol ng mga ulap nakikita po natin dito sa labas at maging dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility na posible po na maging low pressure area sa mga susunod na araw. At yan naman ang patuloy po nating tututukan. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Lumakas pa ang Bagyong Enteng habang patuloy na tinatawid ang Hilagang Luzon. Malakas na hangin at ulang nagpabaha ang naranasan sa ilang probinsya.
Mula po sa Pagudpod, Ilocos Norte, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine, kamusta kayo riyan? Emil, sa mga oras nga na ito nakakaranas na ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Norte. Napilitang lumusong sa baha ang maraming residente sa Kalasyaw, Pangasinan. Ang iba, kahit di lumabas, pinasok naman ng baha sa kanilang mismong mga bahay. Mababa dyan. Baha. Palagi pag umuulan, may tubig na naman. Delikado. Pahirapan ang paghakot ng basura na hindi naman maaaring pabayaan lang para di na magdulot ng sakit. Siyempre dahil mabigat Mababasa yung mga basura, yung nabubulok, hindi na pwede. Naka-blue alert status at tuloy ang monitoring ng Kalasyaw MDRRMO, lalo sa mga low-lying barangay. Kagabi, pabugso-bugsong hangin at ambon ang naranasan sa Bagaw, Cagayan. Habang sa bayan ng Santa Ana, may mga lumikas sa barangay hall, tulad ni Nanay Cecilia at kanyang 2 apo. Mahirap mampat kasi mababaha doon. Bagamat bumuti na ang panahon, kaya pinauwi ng mahigit 100 nagsilikas mula sa mga bayan ng Santa Ana, Claveria, Gataran at Baggao. Bawal pa rin maglayag, kaya maraming stranded sa San Vicente Port ng bayan ng Santa Ana. Sa Burgos, Ilocos Norte naman, nagmamadaling inani ang mga pananim na gulay bago pa maramdaman ang bagyong Enteng. Nakaposisyon na rin ang mga rescue vehicle at nakahandang evacuation center. Handa na rin ang mga otoridad sa Lawag City. Gayon din sa bayan ng Adams. At sa Vintar, Ilocos Norte, doon maagang inabisuhan ng coastal barangay sa posibleng pagbaha at mga nasa upland barangay para sa posibleng landslide. Habang dito sa Pagudpod, nakastandby ang mga heavy equipment sa munisipyo, partikular sa Patapat Viaduct dahil sa banta ng landslide. Nakatutok din ang MDRRMO sa mga coastal barangay. Emil, mahigpit na ipinagbabawal ang water activity sa iba't ibang beach destinations sa probinsya ng Ilocos Norte. Nakamonitor din ng Philippine Coast Guard sa mga baybayin lalo pat meron pa rin nakataas na gale warning. Emil? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Makapigil hininga rin ang mga video sa Pililya at Baras sa Rizal sa kasagsagan ng bagyong Enteng. May mga nagpasaklolo dahil sa bahang abot sa ikalawang palapag habang ang ibang bahay tuluyang nilamon ng rumaragasang ilog. Ang latest tinutukan ni Maris Zumali live mula sa Pililya. Maris. Vicky, pabugso-bugso na lang ang ulan dito sa Pililya, Rizal, pero yung pinsalang iniwan ng bagyong Enteng, makikita ninyo po sa aking likuran. Yan pong tipak ng semento, pati na rin po yung mga yero at kahoy, bahagi po yan ng bahay na gumuho sa kasagsagan ng pag-uulan dito sa Pililya River at siya ring nagpaguho sa dike ng naturang ilog. Sa tindi ng pagragasa ng Pililya River kahapon, tuluyang bumigay ang bahay na ito sa Barangay Hulo sa Pililya, Rizal. Kasamang gumuho ang buong kusina at banyo. Ngayon, kapiranggot na bahagi ng bahay na lang ang natira. Wasak na pader at bitak-bitak na sahig na lang ang mababakas sa pinaghirapang tahanan. Nakalabas naman ang buong pamilya bago bumagsak sa ilog ang kanilang bahay. Sobra po nakakatakot po maigi na lang po araw po, hindi po gabi nangyari. Baka po kami dito, ubos ang pamilya namin po. Pasalamat po kami sa Panginoon, gawa po ng buo pa po ang pamilya namin. Sa kabila ng sinapit, sa lupang ito pa rin muling bubuo ng tahanan ng pamilya. Wala naman po kasi kaming pang ibang mapagtitiran. Ito na pinamana sa amin ng magulang. Sa gabi na matutulog kayo, hindi kayo kinakabahan? Kinakabahan din po. Nandiyan na rin po. Pakiramdaman na lang po pag medyo malakas na ang ulan. Sa hilerang ito, 3 bahay ang gumuho sa ilog. Pati ang dike sa tapat nila, gumuho sa lakas ng agos ng tubig. Buong bahay naman ni SK Kagawa Joshua Sanggalang sa Sitio Sala, Mabuluhan ang tinangay sa ilog. Kasabay ng 2 iba pa, pati ang backhoe tumaob sa lakas ng ragasan ng tubig. Mga 10 minutes ma'am. Umapaw na, tapos wala pong 5 minutes. Lumagasa na po yung tubig. Inampas po yung bahay po namin. Daan-daan na po siyang bumagsak. Kahit sa gitna ng dilubyo, nagawa pa nilang mag-rescue ng mga kapitbahay.
Tulong-tulong na lang po kami kasi nag-request po kami sa munisipyo. Hindi naman po sila makaresponde. Gawa po na stranded na sa baba. Naglinya lang po kami ng lubid, ma'am, para po yung mga bata maitawid sana namin. Sila naman ang nakakatanggap ng mga donasyong kahoy at yero para unti-unting mabuo ang nawalang bahay. Bayanihan din na magkakapit-bahay ang nagsalba sa maraming naipit sa lampas na taong baha sa Mabini Street ng Barangay Hulo. Kahapon, marami ang nasa bubungan na lang, kaya nanawagan ng rescue sa social media. Lampas tao po. Kabado po kasi po naiwan po yung mag-ina ko at yung pamangkin ko. Grabe po ang kalaki ng buhos ng tubig. Talaga po rumaragasan ang tubig dito po sa karsada. 4 ang mga barangay na lumubog sa baha kahapon. Bagamat humupa na ang baha, sangkatutak na putik ang kinailangan linisin gamit ang payloader. Dahil din sa pagbaha kahapon kung kaya kailangan din maglimas ng putik ang mga taga-Baras Rizal ngayon. Ang tindahang ito naman na puno ng mga motorsiklo na nagpaparepair matapos malubog daw lahat sa baha kahapon. Vicky, naghatid na rin ng tulong ang GMA Kapuso Foundation. Mga food packs ang ipinagkaloob nila sa 84 na pamilya sa Barangay Bagong Bayan at Barangay Hulo dito sa Pililla, Rizal. Mga food packs, tubig at lugaw with egg naman ang ipinamahagi nila sa 300 pamilya sa Baras, Rizal. Samantala, Vicky, nananawagan naman ng tulong, partikular na ng mga donasyong mga materyales para sa mga tahanan nilang nasira at natangay ang mga residente rito sa Pililla, Rizal. At yan ang pinaksariwang balita mula rito sa Pililla, Rizal. Balik sa inyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Pinabulaanan ng pulisya ang aligasyon ng abogado ng Kingdom of Jesus Christ na hinuhukay umano ang basement ng isang gusali sa KOJC compound. Nakatutok live si Argil Relator ng GMA Regional TV. Argil? Mel, sinubukang pasukin ng Chief Legal Counsel ng KOJC kasama ang media kaninang hapon ang basement ng Jose Maria College na nasa loob ng KOJC compound upang alamin sana kung totoo ba ang sinasabing paghukay. Ngunit hindi sila pinayagan ng mga pulis. Ipinakita ng Kingdom of Jesus Christ ang litrato ng isinasagawa umanong paghukay sa basement ng isang gusali sa loob ng KOJC compound sa Davao City. Ipinadala daw ito kay Attorney Israelito Torion, abogado ng grupo, ng isang hindi niya pinangalanan. Nasa 8 metro na umano ang hukay sa basement ng Jose Maria College, kaya nalalagay na raw sa panganib ang gusali. Pinabulaanan ng PNP ang sinasabing paghukay sa compound. About sa digging na yan, allegation ni Atty. Torion yan, let him prove that. Kasama ang media, pinuntahan ni Atty. Torion ang lugar. Allow us access to JMC basement. Ilang araw na ako nagre-request sa inyo ng confirmation kung totoo ba yung hukay na yan. Hanggang ngayon, hindi kayo nag-a-answer. Sinubukan niyang pumasok sa basement pero hinarang ng pulis ang grupo. Ang hawak ng inyong mga opisyalis, arrest warrant lang. Hindi po yan search warrant. Wala kayong karapatan na mag-conduct ng mining operations dyan. Paglabas ng team leader. Pag masaktan ako dito, ayun ko kayo ng kaso, ha? Pag masaktan ako dito. Hindi naman kami nagpipilit dito. Oh. Dito lang kami. Nakatayo lang kami dito, ha? Huwag niyo ako ilulak. Sa isang pahayag, ipinunto ni Atty. Torion na hindi pa rin nakikita ng PNP ang sinasabing tunnel matapos ang 11 araw ng paghukay. Kaya wala umanong basehan at haka-haka lamang ang paniwala ng PNP na naroon ang hinahanap nilang si KOJC founder, Pastor Apollo Kibuloy. Pero naniniwala pa rin ang PNP na nasa compound si Kibuloy. Hanggang ngayon, naniniwala kami na nandyan siya, tinatawanan kami. Sige lang, there's always time for everything. At darating, sabi ko nga kanina, makukuha rin natin yan. Hindi daw titigil ang kapulisan hanggat hindi nahuhuli sina Pastor Kibuloy na nahaharap sa kasong child abuse at human trafficking. Kagabi ay may direktang death threats na sa aking mga anak. Pero hindi kami magpapatingan. Hindi tayo magpapatingan. Tandaan natin kung bakit nandito tayo. Ayon din kay Torre, hindi kinakailangan ng search warrant para sa kanilang pagalugad sa KOJC compound. Wala search warrant dito. Ang search warrant ay para sa bagay at kontrabando. Wala kaming sinasabi na may kontrabando sa loob ng KOJC.
Ngayong hapon ay nagbigay ng anunsyo ang PNP na pinagbabawal umano ang pagpasok ng mga hindi kasama sa hanay ng PNP sa mga lugar sa loob ng KOJC compound na may mga police line. Mel. Maraming salamat sa iyo, Argil Relator. Samantala sa gitna ng pagtugis kay Pastor Apollo Kibuloy, nagmo-monitor naman at nag-iimbestiga ang Commission on Human Rights kung may nalalabag bang karapatang pantao. Kabilang sa inaalam ay kung nalalabag ang freedom of religion o kalayaan ng mga miyembro na isabuhay ang kanilang pananampalataya. Sa gitna yan ng umano'y pagbabawal ng PNP na magamit ang kanilang katedral at paglagay ng kordon sa paligid nito. Paalala ng komisyon, dapat limitado ang police operation sa pagpapatupad lang ng arrest warrant at hindi search warrant o paggalugad sa lugar. Dapat daw itong ipatupad ng naaayon sa batas at prinsipyo ng mga karapatang pantao. Gayunman, hinikayat ng komisyon ng pastor na tuparin ang pahayag na haharapin niya ang anumang kaso laban sa kanya kahit saan at kahit kailan. Nagpaalala rin ang komisyon sa KOJC members na huwag hadlangan ang mga pulis sa kanilang tungkulin na ipatupad ang warrant of arrest kay Kibuloy. Doble dagok ang sinapit ng mga nasunugan sa Bacoor City. Nalilikas na naman sa ikalawang pagkakataon matapos bahain ang tinutuluyang evacuation center. Pati nga bigas at relief goods para sa kanila nasira po ng mabasa. Mula roon, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol. Emil, nasunugan na binaha pa. Ganito nga ang sinapit ng mga Zapote 3 sa Bacoor City matapos ang bahain ang evacuation center na pansamantala nilang tinutuluyan sa kasagsagan ng Bagyong Enteng. Libre swimming. Halos bumungan na lang ng mga tent ang makikita. Bakit? Sa video ito sa loob ng evacuation center sa isang covered court sa Zapote Road, Bacoor City. Binaha kasi ang lugar ng kasagsagan ng Bagyong Enteng Lunes ng madaling araw. Kaya ang mga binaha, naiyak na lang. Gaya na lamang ni Roda na 5 buwang buntis. Mahirap po kasi. Tapos manganganak pa ako. Nasunugan na, tapos binaha pa. Nung nasunugan kami, halos alauna, alanganing oras din po tulog lahat ng tao. Nung baha din po, ganong oras lang din, alanganin din, ma'am. Ang mga evacuee rito, mga nawala ng tirahan, matapos masunugan mag-iisang buwan nang nakararaan. Hindi raw nila maipaliwanag ang doble dagok na kanilang naranasan. Ang masaklap, pati mga naipon nilang relief goods gaya ng bigas na lubog sa baha. Ito nga po yung una kong inano, tapos nanginginig na siya. Parang kasi sa trauma nga po siya nasunog. Sobrang bilis po kasi ng tubig, kaya yung mga bigas po namin nasayang po talaga. Merong ilan, pinitbit pa rin ang mga nabasang bigas, pero hindi na ito mapapakinabangan. Para po kung pwede pa. Kaya si Junior Sulayaw, siniguro raw na makuha ang isang sakong bigas na bigay sa kanila matapos matiyak na ligtas ang asawa at 5 buwang gulang na anak. Nasa isip ko yung bigas mismo Ayun nga po, kailangan yun kasi pagkain po. Ayon sa lokal na pamahalaan, 600 na pamilya, una sa 2,000 individual na nasunugan ang kailangan muling ilikas sa panibagong evacuation center. Bukod pa ito sa mga residenteng kinailangan pang ilikas dahil binaha na umabot daw ng lampas bahay ang taas. Challenge ngayon, saan sila napunta? Sa ibabaw ng mga bahay nila, sa kanilang bubong. Kaya yun medyo nahirapan tayo talagang. Wala daw pong early warning ang city? Wala naman po kasi talagang hindi po namin ma-expect po talaga kahit po kami nabigla. At yung ating matataas na lugar, kasi meron tayong mataas dito, na talagang hindi binabaha ever. Nabaha ngayon. Out of 47 barangay, 31 ang nalubog sa baha. Kaya Emil, alam mo, umabot sa 33 ang evacuation center ng lungsod. Bukod pa riyan, ang mga evacuation center ng mga nasunugan kung saan tayo naroon ngayon. Kaya patuloy na nanawagan ng mga evacuees, lalo't ilan sa kanila ay mga nagkakasakit. At syempre, ang kanilang dasal na sana magkaroon na sila ng permanenteng relokasyon. Emil. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Bukod sa mga nasirang ari-arian at apektadong kabuhayan,
Problema sa kalusugan ang dulot ng baha sa Santa Cruz sa Laguna. Nakatutok doon live si June Veneracion. June! Mel, hindi na masyadong maulan dito sa Santa Cruz sa Laguna pero may 5 barangay pa rin ang apektado ng pagbaha dahil meron ngang mga nalubog sa baha ay yung ilang residente rito ay nagkakaroon na ng sakit sa balat, sakit gaya ng alipunga. Mula sa ere, kita kung gaano kalaki ang binahang komunidad sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Sa bahaging ito ng Barangay Santissima Cruz, ginawang tulay ng mga residente ang pinagdikit-dikit na kawayan para may malakaran. Dahil di maiwasan na mababad sa baha, karaniwan na rito ang may sakit sa balat gaya ng alipunga. Minsan naman po hindi ko po kinakamot. Binabasa ko lang po ng tubig na malinis. Ang hapdi po sa paa. Mahirap pong laging nabaha, kasambaho pa po ng tubig. Bukod sa Barangay Santissima, meron pang 4 na barangay na apektado pa rin ng baha. Catch basin kasi ang bayan ng Santa Cruz, kaya dito dumadaloy ang tubig mula sa ibang lugar. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin naman ang paglilinis ng lahat ng water tributaries na posibleng daanan ng mga tubig ulan at ng ating mga tubig baha. Kung kaya't sinisiguro natin na kahit dumaloy ang tubig ulan galing sa ibang barangay, ay makikiraan lang dito sa mga areas na ito. Sa kasagsagan ng baha kahapon, may mga batang kinailangang ilikas mula sa isang subdivision. Mahigit 100 pamilya ang nasa mga evacuation center, kabilang si Lola Violeta na hindi na mabilang kung ilang beses na siyang lumikas. Naandito ka, ligtas ka, wala kang kainin, pero ang buhay mo, nailigtas mo. Kaya mahirap, pero okay na. Wala ka naman sa ikamamatay ng mga bata. Noong isang gabi, isolated ang malaking bahagi ng Mabitak sa Laguna. Hanggang bewang kasi ang tubig sa ilang parte ng Manila East Road na pangunahing thoroughfare. Malalaking truck at bus lamang ang nakakatawid. Ang mas maliit na sasakyang nagtangka, tumirik at nagpatulak sa mga residente. Ang baha ay epekto ng pag-apaw ng Mabitak Santa Maria River dahil sa walang patid na ulan noong isang gabi. May mga lugar daw talaga dito sa Santa Cruz, Laguna na matagal humupa yung baha kaya inaasahan na yung mga nasa mga evacuation center baka tumagal pa ng 5 araw doon. Pero tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na sapat ang supply para tugunan ang pangangailangan ng mga nagsilikas. Mel. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Mahigit 200 barko ng China ang namataan ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea nitong nakaraang linggo. Mula noong August 27 hanggang kahapon September 2, ay 165 Chinese maritime militia ang namataan. 24 naman ay sa China Coast Guard, 12 sa Navy ng China at 2 ay Chinese research vessels. Nakita ang mga yan sa Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa Islands, Cota Island, Rizal Reef, Escoda Shoal at Iroquois Reef. Pinakamarami ang nasa Escoda Shoal kung saan binangga ang BRP Teresa Magbanwa ng mga barko ng China. Ayon sa Philippine Navy, ito ang pinakamaraming bilang ng Chinese ships na namataan sa West Philippine Sea. Sa kabila niyan, patuloy na tutuparin ng AFP ang mandato nitong protektahan ang ating teritoryo. Umaaray ang COMELEC sa 14 na bilyong pisong tinapyas ng Budget Department sa kanilang 2025 budget request. Ito pa naman daw ang taon ng eleksyon. Ang posibleng epekto sa pagtutok ni Jonathan Andal. Sa presentation ni Commission on Elections Chairman George Garcia sa House Appropriations Committee, nagpahayag siya ng pag-aalala para sa hinihinging budget para sa 2025, taon kung kailan meron pa namang national at local elections. Sabi niya, binawasan daw ng Department of Budget and Management ng 14 billion pesos ang hiningi nilang pondo. Magsasuffer po ng konti sapagkat yung nawala po na 14 billion sa amin. Although naunawaan po namin ang liit na fiscal space na meron ngayon ng pamahalaan. Kabilang sa tinanggal ng DBM ang 11 billion pesos mula sa budget para sa Barangay Sangguniang Kabataan elections at 3 billion pesos para sa national at local elections. Dahil dito, apektado ang training para sa mga guro na magsisilbi sa eleksyon. Wala na ring dagdag sa honorarium ng mga guro sa BSKE 2025.
Kulang na rin daw ang naiwang 111 million para sa overseas internet voting dahil ang kontrata na nila ngayon para sa system ay 100 million na. Hindi pa kasama ang gastos sa logistics at reverse logistics. Matutuwa po kami kung mababalik po sana, subalit ayaw na po namin ibigay pa yung pressure sa kagalang-galang na Committee on Appropriation tungkol sa bagay na yan. At naniniwala naman po kami na kung ano man po yung binawas ng Executive Department ay may kadahilanan. Sabi ni Garcia, kulang din daw ang nakuha nilang budget para ngayong taon. Kaya sa halip na 120,000 na magiging presinto sa eleksyon 2025, magiging 104,000 na lamang ito. May extra naman daw na 6,000 makina na standby sakaling magkaaberya. Hinihingan namin ng reaksyon ng DBM sa mga sinabi ni Garcia. Sa huli, nagpahayag ng suporta ang mga mambabatas na ibalik sa COMELEC ang tinapyas na 14 billion pesos na budget. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Sunod-sunod na ang mga pasabog para sa bayan, para sa hustisya at sa pag-ibig. Dahil nasa GMA Prime na ang giyera. Ang pinakamalalaking Kapuso Stars full force ding tumutok sa pasiklab ng gulo sa biggest Kapuso family drama of 2024 na Pulang Araw. Makichika kay Aubrey Carampel. Innocent lives have been lost and many families find themselves displaced. Nagsimula na ang giyera sa GMA Prime. Dumating ng digmaan dito. Kailangan natin maghanda. Hello. Full force na pinanood ng cast ng Kapuso family drama na Pulang Araw ang episode kagabi. Kung saan nakipagtalas-tasan sa netizen sina Barbie Forteza, Sanya Lopez, David Licauco at Alden Richards kasama si Dennis Trillo. Sa Kapuso stream, nagbigay ng kanya-kanyang reaksyon ang mga bida. Kung ikaw ang nasa posisyon ng mga tao sa panahon ng giyera, di ba? Ano ang unang gagawin mo, Sir Alden? Siguro, syempre bilang tayo mga Pilipino, very family-oriented. Kailangan i-secure mo muna yung pamilya mo. I think Pamilya talaga no? Pamilya talaga yung unahin. Ang kahalagahan kasi nito sa ngayon, siguro hinahanda rin tayo. May mga bagay kasi nangyayari sa panahon natin ngayon para sa atin sa mga susunod na panahon. Dapat mas maging grateful tayo ngayon. I think it also teaches us resilience and also like fighting for what we love and fighting for what's right. Ito yung chance na ipakita natin na merong mga nangyaring kagitingan na ginawa ng mga Pilipino, mga kalahi natin, kung bakit nabuo yung lahi natin. Ang giyera nagtuloy-tuloy pa sa Kapuso murder mystery drama na Widow's War. Congratulations sa inyo. Sa Pulang Araw. Ang galing nyo. Congrats din po sa inyo. Nagsanib puwersa rin ang cast ng 2 Kapuso serye in one frame. Ano-ano po ba ang aabangan natin mga eksena ngayong gabi sa Widow's War? Ay, gera. Gera talaga. Gera din! In attendance, ang Pamilya Palacios na ginagampanan ni Bea Alonzo, Carla Abellana, Rita Daniela, Rafael Rosel, Benjamin Alves at Jean Garcia. Sa sunod-sunod na patayan, maging sila raw nanghuhula rin kung sino ang tunay na salarin. Nakakapagduda talaga kung sino talagang pumatay kay Beverly. Kasi kung saan na napunta yung murder weapon. Ako feeling ko, iba yung, tingin nyo sino kay Basil at sa kay Beverly pumatay, isang tao. Ako feeling ko 2 tao. Magkaiba. Iba yung pumatay kay Beverly, iba rin yung pumatay kay Basil. Feeling ko lang Yes, I agree. Hello everybody! May giyera rin ng pag-ibig sa asawa ng asawa ko, kasama sina River Cruz, Kylie Padilla, Joem Bascon at Lizelle Lopez. Anong ginagawa mo dito? Sa episode kagabi, nagkaroon ng tapatan at banggaan ng mga ex at present misis na sina Christy at Shaira. Shaira, may karapatan si Tony. Tatay niya ang dadalawin niya. Wala akong pakialam. Anak lang siya at ako ang asawa. Madali lang palitan ng asawa, Shaira, pero ang anak hindi. Gigil na yung mga tao kay Shaira. Ang galing mo kasi maging Shaira, Lizelle. Naku, maraming salamat po. Grabe. Natatakot na nga ako lumabas dahil baka may bigla na lang manamulot sa akin. Joke lang. Hindi, ibig sabihin effective. Ngayong linggo, tiyak daw na mas intense pang mga eksena ang mapapanood sa mas pinalakas at mas pinagandang GMA Prime.
Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Tuesday night. Sa ngalan ni Ia Arellano, ako po si Luan G. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Luan. Salamat sa iyo, Luan. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.